Bay ngayong araw, isipan ko na nga pala tong i-water change dahil nga matagal na panahon na rin. Nung huli ko nga pala tong pinalta ng tubig. Kaya tingnan nyo naman yung itsura ng tubig. Parang nangingitim na green water. Kaya naisipan ko na rin to i-water change para makita ko nga pala yung mga isda dito. Kung ano na nga pala ang itsura nila. Tagal-tagal ko na kasi silang hindi nakikita. Pero nga pala yung unang laman ng galon. Kaya na nga pala yung itsura nila. Yung mga nasa galon nga pala. Hindi ko nga pala yung masyadong natutukan. Dahil nga nung makalipas na linggo, halos walang tigil ang pagbuhos ng ulan. Pero na nga pala yung mga isda na nasa galon. Pansin ko nga pala dito, hindi pare-pareho yung mga size nila. Tapos nakita ko nga pala dito, isang flower hole may ulo na. Pagkaganto nga pala tinatabi ko. Lilipat ko na nga pala yan sa mga tank. Tapos tong isa medyo malaki na nga. Siguro nga napapadami yung pellet na nilalagay ko dyan. Kaya na nga pala yung mga galon na wala ng laman. Isusunod ko naman dyan yung malalaking galon. Babaguhin ko na nga pala yung setup ko dito. Isasabit ko na nga lang pala yung mga galon ko dito sa may grills para mas magandang tignan at organize. Medyo taco space kasi dito pag nasa lapag para mas mukhang maluwag naman. Hindi ko nga lang pala nalaman na pwede ko nga palang sabitan yan. May walang hamo nga, saktong-sakto nga yung mga galon para mas madali ko na silang makita. Nasa lapag kasi mahirap tignan. Hindi ko sila masipat ng maayos. Eri na nga, nailagay ko na nga yung mga galon. May walang hamo, tignan nyo naman, mas malinis tignan ngayon. Hindi ko na nga pala masyadong nilinis yung mga galon. Kaya re-refill ko na lang ng tubig. Kumbaga 100% water change para hindi na rin manibago yung mga flower horn fry ko dito. Dahil nga amoy lumot pa rin yung galon. Ganyan nga pala yung ginawa ko dyan. Eri, mahigit kalahati nga yung ginagawa kong pagre-refill. Buti na nga lang malakas yung buga ng tubig. Habang nagwa-water change nga ako, nakita ko dito yung isa kong FH fry. Sumisilip nga pala yan. Tignan nyo naman. Kitang-kita ko na nga kagad yung marami niyang pearl. May walang hamo habang nag-aantay ko mag-water change. Biglang lumakas ang hangin at bigla namang umulan. May walang hamo pa noon, di na maintindihan. Bigla-bigla na lang umuulan ng malakas. Samantalang kanina, sobrang init naman. May walang hamo, napapakamot na lang ko sa ulo. Buti na lang kamo. Tapos ko na nga pala lagyan ng tubig yung mga galon. Pagkatapos nga niyan, ring malalaking galon naman ang tinanggalan ko ng tubig. Inisa-isa ko nga pala ang pagtatapon dyan. Dahil nga meron pang nakalagay dyan ng mga fry. Kaya tinitignan ko nga maigi, baka may sumama dyan. Una nga kasi ng tubig dyan at sobrang green. May mga ilan-ilan nga rin pala akong nakuha dyan ng mga FH. Kaya pinagsama-sama ko na rito. Antimano, nilagay ko na rin kagad dyan sa mga galon nila. Kaya tag-isang shoot ang ginawa ko. Wala na nga acclimate yan. Walang hamo, baka mamatay pa dito yan sa batya. Pero wag kayong mag-alala. Di naman yan sila mawawater shock. Sanay nga pala yan sa 100% water change. Kaya mabilis lang nila ma-adapt yung bago nilang tubig. After ko nga sana mag-water change, ay palis na ako. Kaso biglangan dumating si Boy Skincare at may dalang parcel. Nga daw ay naka-receive ng in-order natin. Kaya in-unboxing ko muna. Yung tama ba yung order na dumating sa atin? Good to know naman, tama naman yung dumating. Stand nga pala ng cellphone yung binili ko dito. Gagamitin ko nga pala yan sa vlogging. Walang hamo para hindi na ako pahiram-hiram kay Kuya Dux at Boy Skincare. Ayan, kaya bumili na ako ng akin. Dini nga, sakto, paalis si Boy Skincare. Sabi ko nga, samahan niya ako. Buti na nga lang, madali ka usap to si Skincare. Walang hamo, nakatipid na naman tayo ng pamasahe. May pupuntahan nga pala tayo sa isang Molly backyard. Titignan nga pala natin yung mga alaga niyang Molly. Dahil nga yung huling vlog ko, bala ko mag-alaga ng mga Molly. Lapit nga lang pala yun dito sa amin. Pero gumamit pa rin kami ng Google Map para hindi kami maligaw. Para kasing pusa to si Skincare, laging naliligaw. Aray ko po. Ini nga, malapit na kami sa pupuntahan namin. Buti na nga lang, sinalubon na kami ni Bossing. Nga palang Molly's Peacekeeper si Idol. Sa kanya nga pala ako nag-inquire ng mga Molly's. Walang hamo, pagpasok ko nga ng bahay nila. Molly's nga pala agad yung sasalubong sa'yo. Si Eri nga, may pinakita kagad sa akin si Idol. Sobrang solid niya ng mga Molly na to. Grabe, nasa bukana pa lang kami ng bahay niya. Ito na yung mga Molly niya. Grabe, quality. Eri pa nga, iba niyang alagang Molly. Grabe, ang cute ng mga Molly to. Naiengganyo talaga ako mag-alaga ng mga Molly's. Sobrang bilis nga daw pala nilang dumami. Eri, pagpasok nga namin ng bahay niya. Eri nga pala ay nakalagay sa tank niya. Walang hamo, dito talaga ako namangha. Sobrang lilinis nga ng mga Molly niya. Walang hamo, nasa first floor pa lang kami. Sobrang ganda talaga. Dini nga si Mosing, pinagluto pa pala kami ng ulam. Itikman daw namin yung kanya nilutong igado. Syempre Mosing, di namin tatanggihan yan. Grasya yan eh. Walang hamo, kapal ng mukha namin. May nakikain pa kami sa ibang bahay. Pero Mosing, panalo naman yung luto mong igado. Dahil dyan, 5-star ka sa akin. Pagkatapos nga namin kumain, dito na kami pumunta sa kanyang second floor. Araw meron pa kami makikita mga Molly. Walang hamo ng dami na nandine. Dini nga, pinaplex agad ni Mosing yung mga alaga niya dito Molly. Ito nga pala yung tinatawag na Sakura. Grabe naman ang gaganda, titingkad ng kulay. Talagang papahirapan ako ni Mosing sa pagpili. At hindi lang pala yan, meron pa pala siyang ipapakita sa atin. Ito nga pala yung tinatawag nilang Pikachu. Correct me if I'm wrong mga Mosing. Pagkatapos nga namin sa second floor, hindi naman kami sa third floor. Hindi nga pala nakatago yung mga pangmalakasang Molly ni Mosing. Ganda nga lang pala yung setup niya dito sa third floor. May mga ilan-ilan nga lang siya dito, mga ref tab. Pero kahit ganyan yung setup niya, grabe yung mga laman nito. Sobrang quality na mga hawak ni Bossing na mga Molly. Lalong-lalo na nga to yung pinakita niya sa akin. Grabe, kasing laki nga to ng 20 pesos.
boss. Dini na nga ipinakita na sa akin isa-isa ni Mosing yung kanya mga hawak. Ito nga pala yung tinatawag nilang Trico. Grabe talaga ang kukit para sila mga bola. Hindi nga may pinakita sa akin si Mosing nakakaiba. Kaya nga pala yung tinatawag nilang Lyrtel Ribbon. Marble strain nga pala yung tawag dito. Sobrang ganda nga ng buntot niya. Pangaraw ibang marble na kanyang hawak. Ito nga pala yung marble na mga round tail. Sobrang ganda nga nito, parang kulay Dalmatian. Grabe, tignan nyo naman kung gaano kagaganda yan. Lalong lalo na yung mga pattern para mga zebra. Pa nga ibang Trico ni Mosing. Nga pala yung pinagpipilian ko kung anong kukunin ko. Hindi nga nahihirapan ako kung ano bang bibilin ko sa kanya. Dahil nga yung mga Trico dito ay sobrang gaganda din ng mga pattern. Hirap na nga ako dang magdesisyon. Hindi nga mas lalo akong pinahirapan ni Mosing. Nilabas pa nga siya dito mga nakatago. Aray ko po. Ito na hata yung pinakamahirap kong ginawa. Ang hirap mamili. Pa nga pala yung ibang alaga ni Mosing. Mapalakihin niya nga daw yan. Kaya hindi pa rin niya yung binebenta. Gagawin niya pa yata yung mga breeder. Hindi nga nagdedesisyon na ako kung anong kukunin ko talaga. Kaya sinabi ko kay Mosing ay try ko na lang ang kukunin ko. Kaya hindi na nga siya nagdalawang isip. Pinili niya na nga ako dito ng quality. Nan nyo naman kung gaano siya pumili. Sobrang gaganda rin talaga. Kinuha ko nga pala sa kanya ay 2 female at 2 male. Kaya tignan nyo naman kung gaano kasolid tong pinili sa atin ni Mosing. Sana nga ay maparami natin to. Kaya testing tayo ng bagong isda. Tina nga lang i-approve kay Mosing. Kaya nagkabalutan na nga kaming dalawa. Maraming salamat sa iyo Mosing sa ating done deal. Ang gusto nga palang umorder sa kanya, PM nyo nga pala sa kanyang FB page para magkamoli na rin kayo katulad ko.